Ilang araw nga akong puyat, gawa na may sakit yung mga anak ko, and bumawi talaga ako ng tulog. Alas 11 na ako ng umaga nagising, ay ngayon naabutan ko. May regular fried rice, meron pang adobo fried rice, may mga leftover na dito yung mga anak ko dahil nauna na silang magsikain. May longganisa dito at may fried chicken at itlog na rin naluto si Pinggoy. So, yung mga ulam na yan hanggang panggabi na yan. Kaso, ang daming ang langaw dito. Ayan nga, o buti na lang gumagana to. Ayan, tagal ko nang hindi na-charge itong, ano bang tawag dito? Pang pickleball. Charot. Pang pickleball with langaw. Di ba man ako nagsisimulang kumain? Ang dami ng langaw dito. Nabuksan kasi ni Pingo yung bintana dito sa may kusina. Nakalimutan ko sabihin sa kanya na wag mo nang bubuksan. Dahil nga, nag-advise na rin sa akin yung landlord ko na dahil nga may mangga kami dito sa tabi ng bahay, season. Kaya ayan, maraming langaw talaga. And may na-check out na rin naman ako na pwedeng gamitin pang DIY na screen para sa mga bintana. Hindi pa lang dumarating. Ang tataba kasi nila, ang i-intense pa. Talagang magbukas ka lang ng pagkain for the dapo agad sila. Parang nakakatakot na mamadapuan yung mga pagkain mo. Kaya naman, buti na lang itong pang pickleball ko sa umaandar pa. In fairness naman, kakahataw ko nga ng paganyan-ganyan. Meron naman akong napapatay na mga langaw dito. Ewan ko lang kung gano'ng tatagal itong ilaw nga dito sa pang pickleball. Pinanindigan ng pang pickleball. Di pa naman ako nakakapaglaro nun. Pero kasi, ayan, alam mo yun, pagbangon ko, ito agad yung pinaka-exercise ko. O, diba? Taray! So, ngayon lang naman daw talagang ganito dahil season ng mangga. Pero kapag hindi na nga daw, mawawala rin naman yung mga langaw. Kasi before, binuksan ko nga yung bintana na yun. Hala, nakita ko na lang nagpasukan yung napakadaming langaw sunod-sunod. Inis talaga ako. Kakain naman na daw kanina yung mga bata and tinanong ko nga kung gusto pa nila mag-sandwich. So, ayan, binigyan ko. And, alam mo, buti na lang din talaga. Kagabi, wala nang lagnat yung mga anak ko. Hindi na rin halos sila nagwa-water repo. Pero, ibabalik ko kasi si Pinky for follow-up check-up. May panaka-naka pa rin water repo. Kaya, ipapatest ko na rin yung, yung dumi nila para lang sure, magkaalaman ano bang dahilan niya. Kahapon, di ba, umalis kami, pumunta kami ng bayan. Bumili ako ng extra na tempra para kay Ko. Buti na lang din talaga, hindi na ginamit. Okay lang na hindi magamit. At least may stock lang dyan just in case na kailanganin. At least hindi na ako maghahagilap pa. So, lumabas na nga ako dito dahil ang agenda ko, maglalaba ako. Sandamukal yung labahin ko dyan. Even yung mga stuffed toys na mga anak ko lalabahan ko. So, ito mga nakasampay dito, mga basahan, even yung mga mop, mga basurahan, pinaglilinisan, pinaglalabhan na yan ni Papa. So, dahil tapos na siyang magpagod dito, it's my turn. Linisan ko na nga pala itong nagsasalo ng mga lint sa damit dito sa loob ng washing machine. Nakalimutan ko pa doon. Kasi, dalawa yung laundry area din. Taray, dalawa yung laundry area. So, doon ko sa kabila kasi kinuskus yung sa may lint kinemberlo. So, dahil may nagsasabi na kaya daw nag-i-error minsan yung washing machine dahil hindi pantay yung mismong washing machine, and since may patungan pa nga ito na digulong, so inayos ko na muna siya bago ako nagsimulang magsalang. Hopefully talagang maubos ko lahat ng mga labahin ko, mga damit, mga bedsheet, pero alam ko naman na aabutin ako ng gabi. So yung mga stuffed toys ng mga anak ko, kasi ayoko silang pagpapasok sa loob ng bahay hanggat hindi ko nalalaban isa-isa. So I think baka bukas or sa mga susunod na araw na lang malalabhan yung mga stuffed toys ng mga anak ko. And habang may nakasala nga doon, isa rin sa gusto kong mangyari ay meron kasi akong ginawang storage rack dito sa kanan na side. Ayan kinuveran ko nga ng picnic mat. Nasasagwaan talaga ako. And hindi naman talaga, dyan talaga ang pwesto niyan. So, eto nga, tutupiin ko na muna itong mga picnic mat na pinangharang. Alam mo, buti na lang din talaga. Meron ako mga picnic mat na ganito. Kasi kahit papano napakinabangan ko sila dahil hindi nga ito nabasa. Di ba nung kailan nga? Parang sunod-sunod na ulan ng ulan. So, ngayong araw talaga makakakilos ako dahil nandyan naman si Pinggoy. Alam ko may titingin sa mga bagets. At the same time, maganda yung panahon, makakapaglaba ako. So, magiging productive talaga ako ngayon. So, ang una ko nga palang gagawin, pag-aalisin ko yung laman nito. Kasi, supposedly, itong mga gamit dito, dun dapat siya ipagpapasok sa metal na storage cabinet ko. Yung ratan, yung pintuan, nandun yun sa sala ngayon. So, hindi ko lang talaga nailipat agad-agad doon dahil nga
Medyo busy. Matagal na rin nagre-request si Pinky ng pesto. And ayan, nilutuan nga kami ng pesto na pang merienda ni Pinggoy. So, ayan, at dito na namin kakainin ng mga bagets. Inaantay ko na lang silang pumunta dito at dito na lang kami kakain. So, pagkatapos nga namin kumain ng pesto pasta, bumalik na rin ako dito sa naiwan kong gawain, which is ang tanggalin nga itong storage rack na to. At meron pang ang dalawang froggy croak dito. May dalawang palaka pa nga dito. Alam mo, medyo nandidiri talaga ako sa palaka, pero hindi ko naman na sila tinaboy pa. Hinayaan ko lang silang mag-chill dyan. So, medyo matagal na rin sa akin itong metal na storage rack na to. Foldable siya, kaya space saver. Dalawa yung ganito ko. Isang kulay puti, which is iniwan ko sa kabila kasi ibibigay ko yun doon sa isang kapatid ni Pinggoy. And hindi ko talaga ma-let go yung isa kong ganito, which is ito nga, dahil tingnan mo naman, kapag hindi ko ginagamit, pwede ko siyang itupi ng ganyan. May gulong pa yan. At saka heavy duty talaga, na tipong kahit mabibigat ilagay mo dyan, carry. So, ang bala ko munang gawin, ipupwesto ko siya doon sa may terrace banda. And as you can see, mas better na wala talaga dyan yung storage rack kasi mas maliwalas talaga. So, dito ko lang muna siya sa ilalim ng papag inilagay, and then tinakloban ko lang ng mga hard plastic para if in case na umulan, hindi rin naman mabasa kasi iniiwasan ko rin mga lawang yun. So, dahil ready na nga itong bagong salang ko, ayan, at ipagsasampay ko na nga rin dito. Naisip ko, since maganda pa naman yung sikat ng araw, why not itapat ko na lang sa araw itong mga sinampay ko. So, meron pala kaming ganitong windproof na sampayan. So, kaya siya tinawag na windproof kasi dito sa may ilalim niya, meron pa siyang design na pakurba-kurba. Anyway, ito nga palang existing mga sampay dito. Ipapalipat ko na muna kay Kowa kasi hindi naman na ganun kabasa. So, si Papa pala yung naglaban itong mga tuwalya na ito. Ito yung usually na ginagamit namin sa kitchen, pampunas ng kamay. So, ayun na nga, mabalik tayo. Itong pakurba-kurba na metal sa ilalim niya, kapag doon mo nga isinut yung mga hanger, kita mo naman kahit malakas yung hangin, hindi magdidikit-dikit yung mga damit mo. And in fairness, kahit mabibigat yung mga isinasampay namin dyan minsan, carry naman niya. So, if bet nyo lang ng ganyang sampayan, lagay ko yung link sa comment section or nasa showcase ko rin yan. Meron din kaming bakal. So, ang ginawa ni Papa, naglagay siya dito ng additional sampayan na hindi nakakailanganin pa ng panungkit. Pero I think dapat talaga mapalitan yung pinakatali niya ng alambre. Kasi yung tali na ginamit niya doon, alam mo yung pag nag-grocery ka at nakabox, yung pinangbabalot ng box. So, what if uminit, umaraw, 'di ba? May tendency mapunit yung tali na ganun kasi plastic straw lang yung pinakatali niya. So, next time papalitan namin yun ng alambre para matibay, maiwasang mahulog yung bakal na ginawang sampayan ni Papa. So medyo lilinisin ko lang dito sa side na ito. And itong mga stuffed toys na nasa labas, ito nga yung sinasabi ko na kailangan pang labhan. Then kapag nalabhan ko na itong mga ito, ipagbalalagay ko sila muna sa compression bag, then lalagay ko na sa cabinet doon sa kwarto namin. Hindi ko pa kasi pwedeng i-let go yung mga stuffed toys ng mga anak ko kasi gusto pa rin naman nilang i-keep yan. And since hindi naman nila araw-araw nilalaro, mas better na naitago ko muna hanggat hindi pa nila trip gamitin ulit. So meron akong ilang mga parcel dito na pinagbubuksan. Usually, pang ilaw talaga to, mga solar lights, ganun, para makatipid kami sa kuryente at the same time, dagdag ilaw na rin. So, kinlear ko pala ito kanina. Tinabunan ko nga yung washing machine kasi akala ko, uulan. Tapos, pagtingin ko, hinangin na pala itong mga cover na pinaglalagay ko. And pagpasensyahan nyo na nga pala, dito sa may side ng hangiran, hindi pa masyado maayos doon. Liligpitin ko pa yon sa mga susunod na araw. But for now, ang goal ko lang talaga ay makapaglaban ng maramihan talaga. So, from time to time, nakakapagpahinga ako dahil pagkatapos ko nga magsalang, umiintindi pa ako ng iba. And eto naman yung pinagkakabalahan ni Papa. Boss, magkano arawan dyan? Okay, 1, 2, 3. Pagkatapos nga magpa-picture taking ni Papa doon, eto naman ang ililipat ko doon sa court, sa covered court natin dahil kita mo naman, medyo dumidilim na nga rin. And yes, very lightweight lang din talaga itong sampayan na ito, kaya nakakatuwa kasi
Pwede rin niyang kalasin. Madali lang din siyang kalasin kapag ayaw mo na ganyan yung itsura niya para talagang space saver. And alam mo, kung meron lang talagang pwedeng makalaro dito, ang sarap din talaga magpapawis dito. Pwede ka mag-volleyball, mag-badminton, mag-football, dyan sa bakuran. Dahil ang lawak talaga ng space. So, itong pangalawang sinalang ko naman, dahil ready for sampay na sila, I decided na dito na lang sa loob ng court siya ipagsasampay. So, yung mismong bakal ng bubong, dun ko lang siya isinasampay. And before talaga naalala ko, hindi ako makapagtuloy-tuloy ng sampay dahil limited yung sampayan. Pero ngayon, napakalaki na ng pwedeng pagsampayan dyan. Ewan ko na lang talaga. I think ang susuko na lang kung di ako, yung mga hanger, magkakaubusan na lang talaga ng hanger. And, alam mo ba, matagal ko ng fantasy mag-handwash. Yung mga ganito, yung tipong ang bula-bula, tapos handwash ka lang dyan. And, ayun, finally, na-achieve na dito. Balik-balik din ako dito sa dalawang laundry area. Taray! Kasi nga, inaabangan ko nga kung kailan ako pwedeng makapaglagay ng Fabcon dito sa first laundry area. And then, ito naman sa kabila yung second laundry area. Nag-handwash pala ako ng ilang underwear dito. At saka nung isang gabi kasi, nagsuka si Pinky after niya mag-inom ng mga gamot. Nagsuka siya. Buti na lang nasuka siya doon sa sofa namin. Kasi okay lang masukahan niya yun. At saka may cover din naman yun. Kaya napalitan ko nga ng cover yung sofa namin. So, ayun. And hindi ko agad na nalabahan. So, ayan, for the hand wash ako dito. Binabad ko rin naman sila. Even yung mga ilang kortina, like yung dating kortina na ginamit namin sa apartment, ngayon ko lang din siya nalabhan at kailangan kasi doon hand wash para maingatan yung mismong ring ng mga kortina. Habang nagsasampay nga ako dito ng mga pinag-hand wash ko, tumunog na rin itong washing machine. I think pangatlong salang ko na sa washing machine yan and ready to sampay na rin. Medyo sinort ko lang siya. Isinort ko sa magkakaibang timba yung kailangang i-hanger lang at saka nasa separate timba yung mga kailangang isipit ba. And medyo kinulang nga ako dito sa hanger na may pangsipit. So I think maybe next time magdadagdag pa ako ng ganong klaseng hanger. Dito lang ako sa may harap banda nagsasampay kasi napansin namin nung umuulan may mga butas pala yung yero doon sa may likod banda. So, I'm thinking, kasi meron akong sealant na pwede sa bubong. Alam mo, kung carry ko lang talagang akyatin yung bubong na yan, aakyatin ko yan para paglalagyan ng sealant. Pero kasi, natatakot din naman ako sa safety ko. Natataasan kasi ako masyado sa bubong nitong court. Baka naman malaglag ako. Maliliit pa yung mga anak ko. Hindi pwede. Bagong dating din pala tayong solar light, pero string light yung atake niya. Nakakatuwa kasi ang ganda-ganda niya. So, hindi ko pa talaga ito na i-charge sa araw. I mean, kakabukas ko lang talaga pero umiilaw na siya. Nagtataka ako sa mga remote control nito. Natanggal ko naman yung plastic strip sa ilalim pero hindi gumagana yung remote or baka kailangan pang lagyan muna ng battery yung remote control. I'm not sure. So, ang bala ko kasi is pang outdoor talaga itong bagong dating na ilaw. Gusto kong ilagay siya either sa laundry area o kaya dito sa may court banda. So, nilabas ko na nga rin itong foldable ladder natin dahil ako lang din ang magkakabit nito. And maganda nga rin na medyo pahapon na ngayon kasi makikita ka talaga yung ganda nito once na sumapit na ang dilim. Taray! Maganda dito kasi kumpleto na siya. May mga included na rin na cable tie. So, hindi ko na nga kinailangan pang maghanap ng alambre or tali. So, naisip ko na try ko kaya na dito muna and then i-zigzag ko siya para let's say tatambay kami dito ng gabi, at least mas maliwanag. Pero kasi naisip ko, meron ng existing na solar light dito sa loob ng court and ang pwesto niya nakatapat talaga dito, which is ayan na nga, umilaw na. So habang kinakabit ko nga itong sa side na to, nagdalawang isip na ako, sabi ko parang hindi siya maganda dito. So kesa naman ituloy-tuloy ko pa, tinanggal ko na and naisip ko na tatanggalin ko na rin ito dahil ililipat ko na lang siya dito sa may grills ng bintana namin. So bali ang pazigzag na lang siya dito. I think mas better yon. And ayan na nga siya after kumain kami. Diba? Ang ganda niya. Parang may may alfresco na cafe, outdoor camping kineme ang atake. Naisip ko, dito ko rin ilalagay yung isa pa naming solar light sa laundry area para in case na abutin na naman ako ng gabi kakalaba, at least maliwanag pa rin. So, yung ganitong ilaw pala, may iba't ibang mode siya. May kulay warm, may natural light, may pa-dim light effect pa siya. So, ayan, sinabit ko lang siya dito sa may bubong nga nung outdoor bathroom.
bathroom. Tara, ayun na naman tayo sa mga pa-outdoor. And kita mo naman, ang liwanag niya talaga dito sa may likod area namin. And para hindi na ako gumamit ng panungkit, ginamit ko na lang itong hagdan. Medyo nakakatakot lang din, pero kinaya naman ng mamshi nyo. So, mas napadali kasi yung pagsasampay ko dito. Gawa ng aakyat ka lang sa ladder. And then, nagkabit pa ako ng isa pang solar light doon sa bintana ni Papa. So, dito sa likod, medyo maliwanag na talaga. And if possible, lahat ng sulok talaga dito, lalagyan natin ng solar light. Ito pa yung isa pang solar light na natanggap ko. Pa-strip light yung atake niya, pero tipid sa kuryente dahil may solar panel nga siya. I'm thinking sa may loob ng bahay to ikabit, pero hindi ko pa alam talaga kung papaanong diskarte yung gagawin ko doon. So, pumasok na nga rin pala ako dito sa bahay. Meron pa akong isang nakasalang. Isasampay ko na lang yon, pero kasi nagugutom na rin ako. So, magdadalawang rice pa nga sana ako dito, pero naisip ko 1 cup or isang rice na lang talaga ako usually dahil nga wala naman akong balak mag-intense na diet, pero kahit pa paano naman binabawasan ko na yung intake ng kain. Medyo marami ring mga nakataklob dito. Naalibadbaran pa naman ako pag maraming mga nakapatong na ganito sa lamesa. Hindi ko kasi maipwesto rin doon sa may countertop itong mga leftover or yung mga pagkain namin dahil madali talaga siyang lapitan ng mga langgam. Yung countertop pa naman dark, so hindi mo rin makikita yung langgam. So para maiwasan na lang din talaga, dito na lang siya muna pansamantagal sa lamesa. So anyway, eto na nga pala ang dinner ng Mom Shinyo, fried chicken and rice. O diba sabi ko na nga ba, itong niluto ni Pinggoy kanina, hanggang dinner na talaga yan kasi hindi naman kami ganun kalakas kumain. So ayun lang naman, thank you for watching!